Hello, Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Panibagong linggo. Kuha lang tayo ng pinaka-exact with. As usual, madalas ganito na tayo. One full card tayo. Kuha lang tayo ng mensaheng gabay para sa inyo. Ngayong linggo para sa mga Aries. Message. Aries. Anong maiiwan natin sa mga taong ito? Mensaheng gabay po sa panibagong linggo. Okay, cut natin into 3. Tayo ay live na live sa FB. Maaring hindi makikita yung pag-spread ng card, pero ito na. The World. The World is in reverse, guys. Ayan. Check ko kung naka-record. Ayan. Ayan. Aries, The World. Pakita natin sa live kasi hindi pa nila nakikita. Okay, mag-alala, guys. Ito naman po ay mapapanood nyo rin. I-upload rin natin to isa-isa. Weekly gabay, Aries, The World is in reverse. Pero regardless, tayo ay general reading. Bilang may dumaraang eroplano, maaring ito ay may kaugnayan sa ibang bansa, international agenda, or anything related abroad. Ayan, the world. Yung pinaka-word. The world or the universe rather. This one is in reverse. So, sa mas practical, maaaring makaramdam lang kayo ng ilang glitch this week or ilang delays, ilang kabagalan. Sa anumang sector ito, tayo ay general reading. Especially, syempre, paunang-una na dyan, buhay, travel, buhay karera, or anumang hinihintayin nyo. Halimbawa, travel documents ba ito? Or pagdating sa anumang inaayos nyong dokumento, visa, passports. Maaring merong ilang delays. Maaring sa daan ito, medyo may pagka-traffic sa mas practical. So, kalma lang daw ngayong linggo. Nang hindi tayo napapangunahan ng init ng ulo, ayan, kalma. More patience. Patience and patience this week. Especially kahit dito, why I'm getting a message kahit sa paraan kung paano kayo nakikipag-usap, kahit over the net lang ito. I will be honest, with the world, hindi ibig sabihin na hindi makakarating. Kung ano man yung hinihintay nyo, pera ba to? This is a great sign na merong abundance. Pero maaring matagalan lang po. Or magkaroon lang ng ilang, kabagalan. Sabi ko nga, na sobrang mag-a-applyan. Kasi nandito na tayo, astrologically, nasa pre-shadow phase na tayo ni Mercury. Mercury is going to retrograde next month by August. So, dyan na yun. Ipasok na natin yung ilang delays po. Pagdating yan sa communication, transportation, and even technology, napakalawak ng astrology, guys. So, yung ilang kabagalan. So, stay and remain flexible, adaptable ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hi Taurus! So, weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Pasok na sa banga ang buwan ng Agosto. Napakabilis ng panahon. Kuha lang tayo ng exact advice, message para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Eto, ganito tayo. Usually, one pull card tayo for weekly. Diretsahan. Anong maiiwan nating mensaheng gabay para sa mga taong ito ngayong linggo, Taurus? Message. Taurus. Okay. Sabi ko, ikakat ko pero tumalo na siya. Hindi natin ito pipigilan. Uy! Sandali. Sandali lang. Sinapol natin to before and after. Pero siya pa rin yung bumagsak. Gusto niyo yon. But this time, naka-upright. Tayo po ay live na live sa ating FB. Kung napakinggan nyo ang Aries, the world din po ang bumagsak. Kaya lang naka-reverse yung kanila. In Taurus, this time, the world, naka-upright na. So, sabi ko nga regardless naman. Pero dito, Taurus, eto napakalawak ng the world. Maring merong expansion. Kahit dito lang sa simpleng pakiramdam nyo, tayo po ay weekly gabay. Sa simpleng pakiramdam at isipan nyo, may paglawak ng inyong mga nakikita, na version, yung ilang plano, ideya, ang dami nyo gustong mapuntahan, matutunan, maayos sa inyong buhay. The world po is a great sign na merong success. I-claim natin, lalo pa kung ngayong linggo pa lang, ay
Ayan, paninindigan nyo yung pag-angat ng confidence. Maybe isang reminder ito, no? That you have to be brave, you have to be strong. Kung ano man yung kailangan nyo or gusto nyong gawin, walang imposible sa inyo ngayong linggo. Follow your instinct, okay? More on your intellectual side, kung paano kayo mag-isip. Excellent week ito para sa inyo, Taurus, na tugunan. Ano ba yan? Ano ba yung mga gusto nyo pang harapin, makamit? Or talagang kusang ihahain ito sa inyo ng mundo or the world or the universe rather. Ayun na naman, puro pia words back na naman tayo. Pero ang ganda. Maganda yung flow. Kaya naman minsan syempre ang bagal ng ilang progress. Why I feel na meron kayong matatapos, something makukumpleto na proyekto ba ito sa eskwela o trabaho, tayo ay general reading. Yes, something will end. Pero this is something on the positive side, okay? Something will end, and then, eto na yun. Very positive new beginning ang maaring sumalubong sa inyo ngayong linggo. Actually, sa barahan na ito, napakaganda. Kung meron kayong, ayan, travel, the world. It doesn't matter naman po kung ito ay short or long distance travel, pero may magandang flow when it comes to your travel sector. Okay, andito po ang fortune and wealth. Na-overwhelm ako. Kakalabas lang kasi ng the world, ano. Pero ayan, positive possibilities. Good luck para sa inyo. Claim na natin yan ngayon pa lang for this week, Taurus. Hello, Gemini. Ito na po, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo. Ngayong bagong linggo, Gemini, anong may iwan natin para sa mga taong ito? Message. Gemini, pasok na agad-agad, tumatalon, sandali, dalawa to. Kunin natin yung pinaka-isa. Ikakat ko sana, huwag kayo mag-alala, before and after, sinashuffle natin mabuti ang baraha. One card spread tayo ngayon. Gemini, this week, anong maiiwan natin kung ano man yung pinakababagsak? Ayun na. Ikakat sana natin, pero excited ang baraha, tumatalon. Ready na ba kayo this week, Gemini? The Page of Cups. This one is in reverse. Okay. So, tayo po ay general reading. Just only take what resonate this week. I will be honest, maring ang ilan sa inyo. Okay? Pagdating sa usaping relasyon, napakalawak ng usaping relationship. Maring may patungkol sa kapareha, sa kapamilya, kaibigan. Meron tayong difficulty na nakikita na hindi kailangan laliman. Mensaheng gabay lamang po. Or kahit sa sariling pakiramdam, parang merong struggle kung paano mo mararamdaman or ano ba itong nararamdaman mo. Merong struggle to understand your feelings, your emotions, or magiging extra sensitive or emotional ang ilan na okay lang naman. Lahat naman tayo ay sa isang punto. Meron tayong certain mood. Iba-iba yan. Page of Cups. Kung aking relate yan, na-mention ko na kanina, si Mercury, nasa pre-shadow phase na tayo. Mercury will be in retrograde phase next month. Whole month of August ito halos. Pero, Page of Cups, ang ilan sa inyo ay maaring magiging mababa ang PC. Anong PC? Yung patience. Maaring ang ilan ay maging irritable. Okay? Or merong confusion, alam niyo yun, sabi ko sa inyo, normal lang naman yan, tao lang tayo. Nakakaramdam tayo ng sensitivity. Pero, napakahalaga ngayong linggo, Gemini, to be flexible. Panatilihan yung adaptability sa sitwasyon at paglawak ng iyong pag-unawa. Kasi, iba-iba rin naman, tayo ay general reading, guys. So, maring ito ay mag-apply sa inyo mismo or even sa ibang tao sa inyong paligid. So, sapat na balance. Patience is the key. Patience, patience, and patience. Ayan. So,
papakiramdaman muna, iproproseso muna sa inyong isipan ang pwedeng maganap. Huwag kayong magpapasugod-sugod, lalo pa sa emosyon. Minsan natatalo tayo dyan. Totoo yan. May pagkakataon pa nga na parang mas okay pang maging nonchalant. Yung nonchalant na word ngayon na nauuso, pero kalma lang, okay? I-process mo muna sa isipan yung bawat pwedeng mong marinig or pwede mong sabihin sa isang tao, sa isang posisyon, relasyon. Okay, kalma lang. Patience is the key. Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hello, Cancer. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Pasok na ito sa bagong buwan. August na, guys. Napakabilis ng panahon. Para sa mga Cancer this week, anong maiwan natin para sa mga taong ito? Message. Cancer. Okay. Cut natin ito into 3 days time. Cancer, kunin natin yung pinaka-exact advice. The Chariot. Napangiti si Moonshot dahil kayo mismo yan. Kayo mismo yan. The Chariot is a Cancer sign. O, diba? Ayan. Isang paalala na ikaw ay umuusad, Cancer. Na ikaw yan. Ikaw yung merong power sa iyong buhay. Huwag kang pangibabawan ng ilang negativity or ilang negative energy. Focus ka lang sa direksyon na gusto mong mapuntahan. Tayo ay weekly. Okay? Paangatin yung iyong pagiging passionate pagdating sa iyong trabaho or sa ilang plano mo sa pamilya. This is all about your emotions, your feelings. Usad ka lang daw. Tuloy ka lang. This is the perfect time na mas ma-improve mo or mabigyan mo ng improvement ang iyong pakiramdam. Physically, mentally, emotionally, spiritually. At itong ilang pakiramdam ng mahal mo sa buhay, kapareha, kapamilya. If this is about your physical home, maaaring, ayun, yung na-mention ko na improvements or meron kayong gustong i-develop, pagandahin dyan. Kahit sa simpleng pagdideclutter lang ito, meron na ba kayong kailangan linisin? Okay, nagdaan ng bagyo, baka kailangan meron kayong kumpunihin o ipakumpuni. Or for some of you, kahit sa simpleng pagpaplano this week, ay umangat yung kagustuhan yung dumaan na talaga kayo sa house renovation. Why not? Para sa ikagaganda, ikasisecure at ikatatatag ng inyong buhay pamilya. If this is about one of your family member, pwede rin naman. Andito yung attachment or mararamdaman nyo na higit kayong kakailanganan ngayon sa inyong paligid. Okay, parang hindi lang dito kayo, hindi lang kayo tumatayo para sa inyong sarili, hindi lang kayo tumatakbo. The Chariot, isang kalesa, kayo tumatakbo, patuloy na umuusad. Pero ito isang bagay na hindi lang para sa inyong sarili. You're standing up, not only for yourself, pero pati na rin dito sa iyong loved ones, your family, sa iyong inspirasyon. At dito, Cancer, hindi nababaliwala yan. Patuloy kayong napupunan, nakikita, may ilang suporta, na-appreciate yung mga ginagawa nyo. Okay? Trabaho man, or buhay, relasyon, pamilya. Para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi, Leo! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo, para sa bagong linggo na ito. Okay, Leo, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay lamang po. Message. Leo, anong kailangan marinig ng mga Leo this week? I-cut natin ito, this time, into 3. Tayo po ay live na live sa FB. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. The Judgment card. Uy. So, umangat dito yung ilang pagiging judgmental. Charot. Hindi. May pagkaklaro. May bago or ilang pagbabago. Yung ilang kadahilanan nyo. Why I'm getting a message na
Maring maka-encounter kayo this week. Tayo po ay weekly. Okay? Weekly Kapalaran Tarot Scope ng ilang ayan. Parang may pagliwanag or merong ilang aral, ilang realizations or magigising na kayo sa katotohanan para sa ilan sa inyo or a reminder na buksan nyo na ang inyong mga mata or kung saan naman itong magbubukas. Tayo po ay general reading. Sa pagkakataong ito, it's either a new beginnings, guys. New beginnings, new person, new love interest, why not? Or merong renewal. Okay, parang nagsisimula kayo parang nagsisimula ulit kayo sa una. Merong oportunidad na umaangat dito para kayo ay mas makagalaw or makapagsimula ng mas malaya, mas may liwanag sa inyong paligid. But syempre pa, you have to be clear sa iyong intention. Ngayong linggo, hindi kailangan laliman kahit pa nagiging malalim ang mensahe ni Moonchild. But I feel dito that you will feel more optimistic sa iyong buhay. Positive lang. At ito na, meron ng konklusyon, may solusyon, may judgment, magliliwanag. Or kung meron kayo sa mas practical dito, kung meron kayong hinihintay na pera, or kung kayo itong magpapahiram ng pera, merong pagtugon, okay? Merong support, may kaliwanagan, and show it. Ayan ang umaangat. So definitely, this is not the best week para magkulong sa kadiliman or ano pa man. Papaangatin mo ang sapat na tiwala, yung confidence. Magpapakita sa outside world. Kita mo siya kasi parang buhay na buhay yung kanyang diwa. The judgment. Or meron talaga kayong matatanggap na balita tungkol dito sa ating buhay, life in general, tayo po ay general message. May patungkol sa kapareha, relasyon, or pagdating sa inyong posisyon sa trabaho. Mas klaro na ngayon, guys. Merong solusyon or resolution. Maayos ito. Ano man ang pinagdadaanan or patuloy niyong pinagdadaanan sa buhay ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, exact message para sa inyo this week, para sa mga Virgo. Sa mga taong nakikinig ngayon, Virgo, anong ating maiwan para sa kanila? Message? Virgo. Okay, cut natin ito this time into 3. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. Ayan, the Death card. This one is in reverse. Hindi po kailangan laliman or katakutan. Dadaan kayo this week sa personal transformation. Personal transformation physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, lahat na. Or kahit isa dyan, kung saan kayo higit na nag-iiwan ng prioridad sa inyong mga sariling buhay. Tayo po ay general message, guys. Just only take what resonate. Okay? Pero, para bang may ilang changes. May ilang changes patungo, syempre pa, dito sa inyong ikaunlad o ikatatatag pa sa buhay. Or isang indikasyon ito na ito na yun. Best week, kahit sa simpleng ideya or pagpaplano, this is the great week to learn something new. Or kung ikaw itong magtuturo, why not? Kasi parang, meron na kayong dinanas. Meron na kayong ilang pinagdaanan. At this time, patuloy na merong transformasyon, transitions. Okay. That card, this one is in reverse. May ilang changes. Or kahit sa simpleng pananaw nyo, may pagbabago. Or merong pwedeng mabago. Buksan nyo lang ang pinto ng inyong mga puso at isipan sa mga pagbabagong ito.
Lalo pa kung meron talaga kayong gustong makitang bago. Meron ba? Ay, biglang tinanong kayo ni Moonchild. Pero I feel na mas magiging open kayo or be open to something new. Yes, you will be out with the old and in with the new. Parang New Year yung dating. Yung mga New Year resolutions nyo. Halimbawa, why not? Itong mga nakalipas na buwan ng taon na hindi nyo na isa katuparan, hindi nyo nabigyan ng focus, and then ngayong linggo, paglaanan nyo yan ng panahon. Take a journal, or kahit sa inyong mga simpleng sipi lang, ano ba yung mga changes pa na gusto nyong makita sa inyong buhay? Ano ba yung nakikita nyo na vision yung kayo 6 months or a year from now? Patungo kayo doon. Patungo kayo sa mas, controlled na buhay. Kayo to mismo na merong control, syempre pa, sa ating life. At walang imposible na ma-improve nyo kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon. Positive or negative, sana itong pagbabagong ito ay patungo sa magagandang potensyal para sa inyo. Additional, add ko to, for those in a relationship, married, maaring andito yung bond, okay? Bonding on a soul level. Maaring merong ilang changes, yes, pero may paglalim. Depende na sa itinatakbo ng inyong relasyon, sumasang-ayon po ang ilang ingay, mag-pause muna tayo. Ayan, tayo po ay nagbabalik. Okay, add ko na lang yun, relationship-wise, lalo pa sa ilan sa inyo na matagal na rin sa inyong pagsasama. Syempre, may pagkakataon na parang paulit-ulit yung agenda, di ba? So, why not? Try something new, something different. Yung approach nyo sa isa't isa. Huwag kayong matakot na sumubok naman ng bago para sa mas ikalalalim at ikalalago ng inyong pagsasama. Single! Ayan, may mga pagbabago. Dito pa lang, maaaring merong bago na parating sa iyong buhay. Kung magiging bukas ka lang ngayong linggo para sa inyo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo. Ngayong bagong linggo, para sa mga taong ito na nakikinig ngayon, Libra, message. Weekly. Ayan. Bakit? Huwag kayong mag-alala. Bago pa man tayo mag-start, ay sinashuffle na natin ito. Okay? Sinashuffle na natin pero umangat na po. Tumalon eh. Hindi natin yan pipigilan. The Death card. This one is in reverse. So, may ilang transitions, transformation kayong pwedeng ma-experience this week. Kahit dito lang sa paiba-iba niyong pakiramdam, or umangat yung parang may changeable moods, yung ganon. Kasi lahat naman tayo merong certain moods eh. Libra, may ilang changes. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually with the Death card. Hindi kailangan laliman ito or katakutan. Okay? Could be about also your professional or personal agenda, personal life. Maging ano pa man yan, sabay lang. Okay, wala naman tayong control sa pwedeng anumang ihain sa atin ng buhay. Pero yung control ay yung ngayon. Kung ano yung ngayon, yung ganap ngayong linggo, tayo po ay weekly. Sabayan yung ilang pagbabago na ito na hindi may iwasan. Reversal tayo every time. So, maring ito ay mag-apply sa iyo or sa isang tao sa iyong paligid. Pero ayan, may ilang transitions or maybe isang indication na why not? Try something new naman. Something different sa inyong buhay. Baka ang ilan kasi ay nai-stuck sa isang posesyon or relationship. This is the best week na pagplanuhan yan. Perfect time na mag-daydreaming. Daydreaming, hindi. Kasi parang ang lakas ng intuition nyo ngayon, yung inyong mga pakiramdam, may pag-increase ng inyong intuitive side. Aangat yung ability nyo to connect on a soul level, on a spiritual level. So, huwag niyong baliwalain. Okay? Kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon. Or pwede nyong maramdaman physically, mentally, especially, spiritually. Okay?
personal changes, transformation, transition, patuloy na may pagbabago sa buhay. Diba? Minsan, gusto mo na ganito, bukas hindi na. Hindi na yon. Kahit sa simpleng bagay, hindi kailangan laliman. Ayan, may umangat na eroplano, why not? Meron ba kayong ilang goal? Ilang future goal? Travel goals? Ano ba yung nai-imagine nyo? Na ilang pagbabago sa inyong life? Weekly tayo, why not? 6 months or a year from now, i-claim natin na pwede mong makamit. Hindi imposible na ito ay iyong ma-achieve para sa inyo. Patungo kayo. Syempre pa, i-claim na natin sa mas ikatatatag nyo. Be open guys sa ilang changes. Huwag kayong matakot to take risk, to take something new, try something new. Kahit sa simpleng ideya pa lang or pagpaplano ito. Laksan ng loob. Patungo pa kayo sa maraming pagbabago at maraming oportunidad na pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Para sa inyo ngayong linggo, Libra. Hi Scorpio, weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice message na marahil ay kailangan yung marinig for this week, Scorpio. We'll be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Scorpio. Scorpio. Okay. Cut natin ito into 3 this time. Nakikita pala sa camera, no? Kunin natin itong pinaka. Tayo pa live na live sa YT. Tingnan natin ito sa unahan. The 10 of Cups. Ang ganda. Ang ganda, well-balanced pagdating sa inyong emotions, family, relationship. Relationship-wise, guys, napakalawak nito. Family or personal relationship, especially kung meron na rin kayong kids. Or pagdating sa inyong passion, sa inyong career, 10. Diyan din po kasi pumapasok ang usaping trabaho. Okay? Ang ganda. Balance lang. Or maybe ito yung pinaka-advice na kailangan yung marinig. Ngayon pa lang. Scorpio, this week, this is the best week to spend more quality time. Perfect week. Quality time with your loved ones. Your family. Best week to socialize or to connect, reconnect. Lalo pa kung matagal na kayong walang time para bumuo ng mga bagong memories. Well, maaari kasi kung ano man yung memories, yung mga bagong memories na pwede nyong mabuo ngayong linggo, tayo ay weekly guys, you will treasure it forever. Okay? Maaring ganun yung pinaka-advice rin dito. Kahit pa kayo, para sa ilan na malayo ngayon kasama ang mahal sa buhay, kahit sa anumang paraan ito, kahit over the net na very normal, why not connect? Baka meron lang din nakamimiss sa inyo dito, nakapamilya. Okay? Or maybe, another message is, lalo pa kung meron kayong ilang feelings dyan, ilang pakiramdam dyan, na hindi kagaanan. This is the best week to express your feelings, to express your thoughts, at hindi kayo nag-iisa. Maraming suporta, maraming nagmamahal sa inyo. Hindi ka nag-iisa. Ngayong linggo, para sa inyo, Scorpio. Hi, Sagittarius. Weekly kapalaran tarot scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Pasok na sa banga ang August. Bagong buwan na tayo, ang bilis ng panahon. Okay, Sagittarius, bagong linggo, anong kailangan yung marinig this week? Message. Sagittarius, sa taong nakikinig ngayon, ano pong kailangan natin iwan na mensaheng gabay para sa mga taong ito? Okay. Cut natin into 3 this time. Kunin natin yung pinaka nasa unahan. The Ace of Wands. Motivated, inspired ang mga Sagittarius, determined. Actually, dyan pa lang, merong success. Eto, hindi ko tinatamisan guys. Tayo po ay general reading. Maybe isang reminder lang ito to stay inspired. Be inspired sa inyong mga buhay-buhay. Andito yung pagiging free-spirited. Bilang kayo yung mga Sagittarius, malawak kayong mag-isip, malawak kayong makaunawa.
Marami kayong gustong mapuntahan. Andito yung inspiration. Mapuntahan, matutunan. Ang ganda. Okay, reversal tayo every time. Why I'm getting a message na kung hindi kayo tong higat na magiging inspired, na very natural as a Sagittarius, optimistic kayong mag-isip eh. Hindi niyo pa man yan ma-realize, pero hanggat kaya, naniniwala kayo na merong dahilan, merong positivity sa buhay. At sana yun yung patuloy niyo lang paangatin this week. Again, reversal, so maring ito ay mag-apply sa ilang tao rin sa iyong paligid, trabaho, karelasyon. Yun din, yung feeling nila. Umaangat yung admiration, inspiration, or purusyon, ano. Yung inyong mga public image, why not? Parang patuloy kayong napupuna. Patuloy na nasa inyong mga mata ng inyong mga boss. Positive, negative yun, Moonchild. Kasi nga alam nilang kaya mo. Alam nilang magagawa mo. Dito, sa ilang tao sa inyong paligid, more on pagkakalma naman ito, huwag kayong mag-alala. Umaangat yung kayo eh. Yung kakayanan, yung natural na kayo, yung inyong abilidad. Higit kayong magiging popular this week, why not? Or para bang, sabi ko nga, mapapakinggan, mapupuna. Hirap yung hindi mapuna. Kasi parang nagiging magnetic or yung inyong mga aura, charming, may something in you na sana this week ay gamitin mo. Pakitaan mo sila ng iyong kakayanan sa showtime. Charot. Hindi. Pero, ang ganda. Positive lang. This card is a sign na very positive yung pwede nyong maramdaman. Andito yung freedom. New beginnings. Kung meron kayong ilang plans, ideas, mula sa ilang na-mention ko sa kapareha. Travel ba ito? Bilang kayo mga travel sign din. Ang ganda, ang kalma. Nag-iinat kayo as a fire sign. Para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hello, Capricorn. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message, mensaheng gabay na kailangan marinig ng isang Capricorn ngayong linggo. Ano po ang maiwan natin para sa mga taong ito? Message. Capricorn this week. Anong may, ayan na, may umaangat. Ikakat natin to eh. Pero dalawa to, kukunin ko yung pinaka, babagsak pa. Dapat ikakat natin, pero may umangat na, hindi natin to pipigilan. Capricorn, kung ano man yung pinaka babagsak. Okay, para sa inyo, ayun na. Ngayong linggo, the 5 of Swords. Okay, ito yung ilang laban or pakikipagdigmaan. Hindi. Pero, could be positive or negative. 5 of Swords, kita mo siya, meron siyang espada. Pakita natin sa live. Tayo pa yung live na live sa ating YT. Capricorn this week, yung pinaka-advice na unang pumasok sa aking isipan is to choose your battles wisely. May mga laban na hindi pare sa atin. May mga, as a Capricorn, ayan eh, minsan umangat yung sense of awareness sa inyo. Sense of responsibility rin. Mapatrabaho man or buhay, relasyon. Feeling hero. Ay, hindi. Charis lang. Pero para sa ilan, andito yung kakayanan eh. Gusto nyo meron kayong nagagawa. Meron kayong natutulungan. At ngayong linggo, tayo ay weekly, siguro kailangan more on kalma. Kailangan more focus sa kung anong kailangan ay para sa'yo muna. Hindi lahat ng laban ay para sa atin. Kasi may mga pagkakataon na na-adapt natin, lalo pa yung puso mo. Baka umaangat ngayon, yung iyong emosyon. Meron ka lang makita na parang, ay, hindi yan tama. Hindi, alam mo yun, yung laban ng iba or gawain ng iba, trabaho ng iba, tinatrabaho mo na rin. So, dapat, focus ka lang muna, sumasang-ayon ng eroplano sa'yo. More on you. Yung ilang challenge ng buhay na ihahain sa inyo this week. Okay? Ayan yung umaangat talaga dito. Yung ilang laban. Or talagang umaangat yung challenge or yung pagiging competitive nyo when it comes to work, especially na ang ganda.
Kasi kapag the more na nagiging tayo, mainit yung ating adhikain, yung mga hangarin natin, yung goal natin na gusto nating marating, diyan tayo higit na nakikipaglaban. Pero sana ay may balance mo ito nang hindi ka naman nasasobrahan. Okay? Or nakukulangan. Yan lang naman. Tanungin ang sarili, saan ka ba talaga dapat muna? Isa-isa lang. Okay? Baka sa dami ng laban nyo, ang hirap na, nakaka-overwhelm yan. Tanungin ang sarili, saan ka kailangan mag-focus ng iyong priority or prioridad sa buhay. Okay, pangatin yung inat na yan na nasa balanse. Para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly kapalaran horoscope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil kailangan yung marinig sa bagong linggo na ito. Para sa mga Aquarius, message. Anong kailangan marinig ng mga Aquarius ngayong linggo? Message. Okay. I-cut natin ito into 3 this time. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. The Two of Swords. Reverse. Okay. Meron ditong, Moonchild, naguguluhan. Ang ilan sa inyo, maring ngayon pa lang, tayo po ay weekly. Weekly gabay, hindi kailangan laliman. Naguguluhan sa pagdidesisyon, pagdidecide, nagiging indecisive, merong hindi nagiging klaro sa gustong patunguhan, or meron kayong pagpipilian Meron tayong choice, guys. Minsan, kailangan lang buksan ng mga mata. Kailangan maging klaro sa'yo kung ano ba yung hangarin mo. Or ano ba talaga yung gusto mong marating. Ano yung kailangan mong patunguhan. Maring nagiging hesitant ang ilan sa inyo. Sobra-sobra kasi. Maring may overwhelming yung sa feeling, yung ilang situation this week. If ever mag-apply man ito, Aquarius, be clear with your intention. Hindi mo kailangan madaliin, okay? Sabi kasi ni Moonchild magbuo na agad ako ng decision. Kasi dito nagiging indecisive, naguguluhan ka. Ipoproseso ito. Hinay, kalma, no pressure. At dyan, kapag naging handa ka na, just be truthful, honest lang sa kung anong dapat, okay? Or I'm getting a message na merong marireveal na katotohanan. Reversal tayo every time, guys. So, maring ito ay somehow mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. Ayan, sumanggi pa yung camera. Ayan. Ano na yun, Moonchild? Merong impormasyon kayong matatanggap na may pagkakataon, may pagkakataon na wala tayong choice, kundi ang tingnan ito at tanggapin, okay? Pagdesisyonan, pag-aksyonan. Buksan lang ang mga mata. Basta, alam mo sa iyong sarili na ikaw ay nagpapakatotoo lang, totoo lang, wasto lang, balance lang, wala kang dapat na ipangamba. Or maybe other messages. Prioritization, okay? Prioritize. Isa-isa lang. Kasi parang dalawa. Hindi lang dalawa. Meron pa kayong ilang kailangan harapin. Isa-isa lang. Take it easy. I-schedule nyo yan. Magplano kayo ngayong linggo para sigurado. Okay? Yan yung mensahe na umangat para sa inyo this week, Aquarius. Hello Pisces, weekly kapalaran horoscope po tayo from July 29 to August 4, 2024. Kuha tayo ng pinaka-message, advice na marahil kailangan yung marinig. Ngayong bagong linggo, Pisces, ang message, ang kailangan marinig ng taong ito, message. Pisces, anong kailangan marinig ng mga tao ito? Hindi ko pa man, guys, tumalon umangat na, hindi natin pipigilan. The Queen of Wands. Usually, kinakat na natin siya, pero umangat na. Queen of Wands. Merong celebration. Anything energy to celebrate. Or maybe, an indication to celebrate love and life
Minsan kasi, as a Pisces, napapangunahan tayo ng ating emosyon. Minsan, nauuna natin yung ibang bagay. Eto kasi hindi naman lahat linggo-linggo ay birthday, I mean, celebration, celebrate life, celebrate your small wins. I-appreciate mo rin, i-recognize mo rin ang iyong sarili. Kasi patuloy kang nag-iinit, patuloy kang nagiging motivated, patuloy andito yung disiplina sa'yo para maharap mo ang lahat ng kailangan mong harapin, obligasyon, responsibilidad. Andito pa rin yung awareness sa'yo na kailangan meron kang magawa. Meron kang magawa, hindi lang para sa sarili, pero sa ibang tao. Motivated, discipline, yun yung pinaka-importante at yan yung umaangat ngayon. Okay, why I'm getting a message na kung nasan man kayo ngayon sa inyong buhay, tayo ay weekly gabay Pisces. Gamitin nyo lang yan, okay? Yung inyong mga creative or mapamaraan yung paggawa. As a Pisces, very creative kayo eh. Kumbaga, yung diskarte. Patuloy niyong papaangatin yan at yung inspirasyon at hindi kayo mawawalan ng magagandang potensyal. Actually, why I'm getting a message na maaaring meron kayong unexpected opportunity na matanggap this week. Opportunity, napakalawak po niyan. Sorpresa, why not? More on the positive, yes. Kung saan ay may inspired kayo lalo to take action. Opportunity pagdating sa celebration na mention ko. So, maaaring ito ay party invites, or meron kayong events na pupuntahan. Business, mapa-business man ito or social event. Pero, i-allow mo lang din siguro ang sarili na magsaya. Yung pinaka-word. Okay? Pahintulutan ng sarili na i-enjoy din yung journey mo. Okay? Kasi parang discipline sobrang nandito yung disiplina para sa ilan sa inyo ngayong linggo na sana yung sektor ng kasiyahan ay hindi nyo rin ipagkait sa inyong mga sarili or kung sari naman talaga pong aangat ito for some of you. Okay, ito yung pinaka-mensahe. Nag-iinat kayo. Nag-iinat sa inspirasyon at sa pagmamahal. Ngayong linggo, Pisces.